Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam nyo, even before pumutok pa itong issue kay Leila de Lima and before the Senate investigation, or not only the Senate, before the Congress, yung House investigation, hinggil ho dun sa linking yung drugs, yung mga preso noon, lumutang hong pangalan ni Leila de Lima. During those times, tayo ho nagsasalita na ho, and sa akin ho, I wasn't trying to filter or trying to put coded or embedded messages sa aking mga sinasabi. Diretso ho tayo. Ako ho'y nagsabi noon, ang hirap ho i-balansehin. Ang pagbabalanse ho na kapag ikay sabihin ho natin, balansehin mo yung sinasabing yung professional and personal life mo. The bottom line is integrity. And integrity, sa salita ng human standard, integridad. Hindi ho ganun kadali ihiwalay yung personal mo na buhay at yung buhay mo na sinasabing professional or pampubliko kapag ikay public officials. If not, yan hong trabaho mo. Kaya masisilipan ka. Kaya ka nga yan dyan. That's the reason why. Because serving the public means you are for the public, and so the public has the right to look at you. Now, how can you separate the public from private life? Marami hong iba sabihin, look at my records. Tingnan mo ang records ko rito. Ang records ko, kung pag-uusapan ay trabaho lang, sterling. Wala hong bahid na anuman. Puro ako sa aking trabaho. Pero pag titingnan mo siya sa kanyang personal na buhay, ewan. Sino ba naman ako para magsalita? I will not be judgmental. Meron hong iba magsasabi, sapagkat tayo'y tao lamang. Meron tayong mga kahinaan. At sa ating kahinaan, natututo tayo sa mga mali natin. Kahit sino mga magagaling at wais na mga matatalinong tao, sila'y nahuhulog sa bitag at mapusok na sinasabing damdamin ng kanilang puso. Wow, matalinhaga ka, Ben Tulfo. Akala ko English ka. Saan hugot line yan, Ewan ko, ba't ganado ko? Siguro yung kapeng na inom ko roon sa Ace, ano ba yan? Saan pa tayo kumain kanina yung mga staff ko? Nag-breakfast muna sa Ace Water Spa. Charge you to my premium. So, hindi ho, mahirap ho para sa isang individual ihiwalay ho yung iyong personal na buhay sa iyong buhay na pampubliko o professional kung ikay taong gobyerno. May mga kumpanya at sabihin ho natin, ito yung mga pribadong kumpanya pero mataas ang kanilang pamantayan kung pag-uusapan yung ethical standards, moral standards, because the bottom line between your private life and your public life, the same yardstick, iisang panukat dyan. If you're a man or woman of integrity, that integrity, the same yardstick that you have to use for your personal as well as your professional. You can't have a good yardstick of integrity for your professional, and then on your personal, you say, I'm not gonna use it. Hindi ko gagamitin yan. Dahil yung panukat na yan, iba yung panukat ng pagiging profesional at marangal sa iyong trabaho. Excuse me, marangal? Hindi ko ho trabahong maghusga dahil ako'y makasalanan ding tao at hindi perpekto. Pero ang pinag-uusapan ho natin, where's the word integrity? Do we still have integrity means truthfulness? When you're a person of integrity,
Kung gaano ka kaganda at kagaling sa iyong pagtrabaho, sa iyong propesyon, yan ay pribado o sa gobyerno, isang pamantayan mo sa pagiging, ito yung sinasabing private life mo o sa pamilya mo o sa pagkatao mo. Hindi mo pwedeng sabihin, napakagaling ko. Itong pag-uusapan, mamaya pagkatapos ko nitong putok sa buhukang, kiengkoy ka. Pagkatapos ko rito ngayon, professional ako, ha? Makinig ka. Professional pa ako, ha? Ikaw, Randy, professional pa ako ngayon, ha? Kaya, dahil professional ako ngayon, lahat na sinasabing respectability, acceptability, integrity, credibility, yan ngayon. Yan ang anyo ko ngayon. Kaya ako professional. Mamaya, pagkatapos ko sa trabahong ito, busabos na ako. Immoral na ako. GAGO na ako. Kasi iba yung buhay ko sa pagka-professional. Busabos na ako. Baboy na ako. Immoral na ako. Gago na ako. Is that what you're saying? You gotta have the same measurement for your private life and public life or professional life. Whether you're in a private institution with a higher standard of integrity and morality. Hindi ho ako pastor. Hindi po. Si Ben Tulfo toto. Si Ben Tulfo. Si Bitag ho. Yung putok sa buho na nagsasalita. Alahong sala. Hindi ho sinasala. Unfiltered yung kanyang sinasala. Marami ho sa inyo masasaktan eh. And there's a double standard na laging in-expect natin ang babae pwedeng gumawa ng kalokohan ang lalaki. Ang lalaki pwedeng gumawa ng kalokohan at exempted sa kanyang pagiging immoral paglalaki. Pag sa babae, mataas yung ating tinitingnan natin, oy, babae ka, hindi ka pwedeng maging immoral, hindi ka pwedeng magkaloko ng kabit. Lalaki lang yan, usapang lalaki. Putok sa buho rin kayo mga hinayupak din kayo eh. Tamaan sana kayo ng kulog at kidlat! Wow, man. And same goes for women. Tamaan din sana kayo ng kulog at kidlat! Iisa ang pamantayan. Kung pag-uusapan ay ethical standards, moral standards. Si Ben Tulfo ho to, hindi pastor. Kaya, kung ikay mapusok at mahina iyong damdamin, gaano man ikay katalino, gaano man katalino isang tao, kawais, kadunong, nahuhulog sa bitag ng mapusok na damdamin sa ngalan ng pag-ibig. Shut up! Are you hearing me now? Wala akong binabanggit. There's only one standard. Marami ho tayong mga politikong ganun sa Kongreso, sa Senado at mga gabinete. They talk as if they are so full of morals and high standards with ethics and righteousness, and they're all the same. But the question really is, kung ikay umamin, aminin. At nang ikay umamin, mapapatawad ka sa iyong sinabing kahinaan mo kung sasabihin mo, pagpaumanhin nyo lang dahil ako'y tao at nagkakasala rin. At ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking pagkakasala, sa puong may kapal at pagkakasala sa inyo, sa inyong pamantayan, sa inyong pananaw na ako'y isang putik na Ben Tulfo.